Nang gabing iyon, hindi ang lamig ng hangin ang bumalot kay Ophelia, kundi ang hapdi ng katotohanang nakita ng sarili niyang mga mata. Mula sa likod ng malaking bintana sa hardin, malinaw niyang nasilayan ang eksena sa loob ng kanilang malapalasyong sala. Naroon si Art, ang kanyang asawa, nakaupo sa sofa na tila hari, habang si Glessy, ang babaeng sumira sa kanilang tahanan, ay nakahilig sa dibdib nito, tumatawa ng malakas na tila walang pinapasan. Masakit. Mas masakit pa sa sugat na kailanmay hindi na maghihilom. Ang bawat halakhak ni Glessy, ang bawat haplos ni Art sa buhok nito ay tila mga saksak sa puso ni Ophelia. 5 taon na, simula nang magsimula ang pagtataksil na ito, at sa bawat araw, mas nagiging hayagan ang panloloko ni Artinan. Paulit-ulit na sinabi niya sa sarili na kailangan niyang maging matatag, na kailangan niyang ipaglaban ang kanilang pamilya, ang kanilang pagmamahalan. Ngunit may pagmamahal pa ba kung ang tanging natitira ay ang abo ng mga pangako? May pamilya pa ba kung ang haligi nito ay nabasag na? Nagpasya si Ophelia na harapin sila. Hindi na niya kayang manatili sa dilim. Pumasok siya sa loob. Ang bawat hakbang ay tila paghakbang sa isang naglalagablab na daan. Art, kailangan nating mag-usap. Kalmado niyang sabi. Sinisikap pigilin ang nanginginig niyang boses. Nagtaas ng kilay si Art, at sa mga mata nito ay wala siyang nakitang pagmamahal o pagsisisi, tanging pagkayamot. Ano na naman, Ophelia? Hindi ka ba napapagod sa kakasumbat? Sino siya, Art? Tanong ni Ophelia. Hindi pinansin ang panunuya ng asawa. Pumasok na siya sa bahay natin, sa buhay natin. Wala ka bang kahihiyan? Tumayo si Glessy, ang mapanuksong na ngiti sa mga labi, ay nagpabalik sa galit sa puso ni Ophelia. Si Art ang bahala sa akin. Ikaw ang dapat mag-isip kung ano ang lugar mo rito, Ophelia. Nagngingit-ngit sa galit si Ophelia. Lugar ko? Ako ang asawa niya. Ikaw ang lumalapastangan sa kasal namin. Wala nang kasal na dapat lapastanganin, Ophelia. Sigaw ni Art. Lumapit at itinulak si Ophelia. Matagal nang patay ang pagmamahal ko sa'yo. Gusto ko nang lumaya. Kalayaan? Sa pamamagitan ng pagpatay sa sarili mong asawa? Nanginig ang buong katawan ni Ophelia, hindi makapaniwala sa narinig. Ngumisi si Art. Sa tingin mo ba, Ophelia, hindi ko kayang gawin yan? Wala kang silbi, wala kang pakinabang sa akin. Ang tanging halaga mo na lang ay ang mana mo at ang life insurance mo. Hindi ka na mahalaga sa akin. Isang malakas na sampal ang lumapag sa pisngi ni Art. Hayop ka! Wala kang puso! Sumiklab ang galit sa mga mata ni Art. Hinawakan niya ang braso ni Ophelia at kinaladkad papunta sa balkonahe. Kung ganoon, Ophelia, bibigyan kita ng kalayaan, ang kalayaan mula sa mundong ito. Nanginginig sa takot si Ophelia habang hinihila siya ni Artin. Naglaban siya, pero mas malakas si Art. Habang papalapit sa rehas ng balkonahe, biglang may isang kamay na humila sa kanya pabalik. Art, tama na! Boses iyon ni Manang Elena, ang kanilang matandang kasambahay, na namumutla sa takot. Manang, huwag kang makialam! Sigaw ni Art, ngunit huli na. Sa isang iglap, tinulak ni Art si Ophelia at naramdaman niya ang matinding pagkahulog. Bago pa siya bumagsak, may isang matigas na bagay ang tumama sa kanyang ulo. Naramdaman niya ang mainit na likido na dumadaloy sa kanyang mukha. Huling nakita niya ang mukha ni Art na may bahid ng pagsisisi at takot, at ang mukha ni Glessy na nakatakip ang bibig at mata. Pagkatapos, dilim. Ngunit hindi iyon ang katapusan. Pagdilat niya, nasa isang silid siya. Isang pamilyar na silid. Ang kanyang dating silid sa bahay ng kanyang magulang. Nakahiga siya sa isang kama. Masakit ang ulo niya. Pinilit niyang bumangon. Si Manang Elena ay nakaupo sa tabi ng kama, umiiyak. Manang, anong nangyari? Mahina niyang tanong. Ophelia, buhay ka.
Bulong ni Manang Elena, niyakap siya ng mahigpit. Tinulungan kita, anak. Hindi ko kayang pabayaan kang patayin niya. Hindi ko ipapaubaya ang buhay mo sa halimaw na yan. Kinapa ni Ophelia ang ulo niya. May benda roon. Art? Art ang may gawa nito. Oo, Ophelia. Pero hindi niya alam na nabuhay ka. Akala niya patay ka na. Ang bangkay na inilibing niya, hindi ikaw iyon. Isang bangkay na kahawig mo na itinago natin. Nagtagumpay tayo, Ophelia. Nakatitig si Ophelia sa salamin na nasa harapan niya. Ang kanyang mukha ay may mga pasa at ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa luha at galit. Ngunit sa ilalim ng mga pilat at luha, may isang bagong apoy na nagliliyab, isang apoy ng paghihiganti. Hindi pa ito ang katapusan, Art. Ito pa lang ang simula, she whispered, her voice laced with a chilling resolve. Hindi ko hahayaan na makatakas ka sa kasalanan mo dahil ang patay nagbabalik para maningil. Ilang araw matapos ang trahedya, tila isang malaking pasanin ang inalis sa balikat ni Art. Ang kunwari labis na kalungkutan sa mukha nito habang pinagmamasdan ng kabaong ni Ophelia ay isa lamang maskara. Maskarang halos perpekto na. Sa ilalim ng itim na damit at formal na pananalita, nagtatago ang isang demonyong nagdiriwang. Nagsimula ang kanyang bagong buhay. Ang malaking mansyon na dating puno ng hinanakit at tensyon ay biglang naging sentro ng kasiyahan. Wala nang nagmamatsyag na mga mata, walang nangungulit na asawa, wala nang konsensyang humihila sa kanyang pababa. Ngayon, si Art ang hari ng kanyang sariling kaharian at sa tabi niya, nakaupo ang reyna ng kanyang kasakiman, si Glessy. Art, sigurado ka bang ayos lang ito? Tanong ni Glessy isang gabi. Habang nagdi-dinner sila sa dining area na punong-puno ng kandila at mamahaling alak, may kaunting kaba sa boses nito na halatang pilit niyang tinatago. Ngumisi si Art. Inabot ang kamay ni Glessy at hinalikan. Bakit hindi, mahal ko? Malaya na tayo. Wala nang hahadlang sa ating pagmamahalan. At ngayon, lahat ng kayamanan ng pamilya ni Ophelia ay atin na. Kinuha niya ang baso nito para sa atin, Glessy, sa ating bagong simula. Napilitan si Glessy na ngumiti at ininom ang alak. Sa isang banda, masaya siya. Ito ang buhay na pinapangarap niya. Mamahaling damit, alahas at isang lalaking kayang ibigay ang lahat. Pero sa kabilang banda, may bumubulong sa likod ng kanyang isip. Ang huling tingin ni Ophelia, bago ito mawala. Ang lamig sa mga mata nito, mabilis na pinilit ni Glessy na ipagtabuyan ang mga alaalang iyon. Hindi na mahalaga iyon. Patay na si Ophelia. Wala nang babalik. Ilang araw pa ang lumipas. Ang mansyon ay nagmistulang sentro ng mga pagtitipon. Mga kaibigan ni Art, mga business partner, at maging ang mga socialite ay dumagsa para makiramay. At syempre, makita ang bagong si Art. Ngunit sa likod ng mga ngiti at tawanan, may mga matang matatalim na nagmamasid. Isang gabi, habang abala si Art sa pakikipag-usap sa isang grupo ng mga negosyante, lumabas si Manang Elena mula sa kusina. May dalang tray ng merienda. Nginitian niya si Glessy, ngiting may halo ng lungkot at kakaibang lamig. Glessy? Tawag ni Manang Elena, lumapit sa kanya. Kamusta ka, iha? Hindi ka pa rin ba nakakakain ng maayos? Ayos lang po, Manang. Sagot ni Glessy, medyo naiilang sa titig ng matanda. Busog po ako. Sigurado ka? Ang kaluluwa ni Ophelia, baka nagugutom. Bulong ni Manang Elena, sapat lang para marinig ni Glessy. Kinilabutan si Glessy. Bakit naman po, Manang? Ngumiti ng mapait si Manang Elena. Kasi, hindi niya gusto ang nakikita niya. Lahat ng ito, hindi para sa kanya. Dali-daling umalis si Manang Elena. Iniwan si Glessy na nanindig ang balahibo. Nagtinginan ang mga matandang kasambahay, mga mata nila ay tila nagpapahiwatig ng isang lihim na hindi kayang sabihin. Kinagabihan, hindi makatulog si Glessy. Ang mga bulong ni Manang Elena
ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ang kaluluwa ni Ophelia baka nagugutom. Pakiramdam niya may nagmamatiyag sa kanya. Ang dilim ng kwarto ay tila may nagtatagong anino. Bigla siyang napabangon. Tumingin siya sa bintana sa madilim na hardin. Sa ilalim ng isang malaking puno, tila may gumalaw. Isang iglap lang yon. At pagkurap niya, wala na. Ano iyon? Mahal ko? Boses ni Art na galing sa banyo. May masama ka bang panaginip? Umiling si Glessy. Pinipilit pakalmahin ang sarili. Wala, Art. Siguro pagod lang ako. Niyakap siya ni Art. At sa yakap na yon, tila may nakalimutan si Glessy. Ang takot, ang kaba, ang bulong ni Manang Elena. Ngayon, ang tanging mahalaga ay ang init ng katawan ni Art at ang mga pangako nito ng walang hanggang kaligayahan. Ngunit habang natutulog si Art, gising pa rin ang diwa ni Glessy. Nakatitig siya sa kisame, iniisip ang mga salita ni Manang Elena. Sa labas ng bintana, sa ilalim ng malaking puno, isang silweta ng babae ang nagmamasid. Ang mga mata ay nagliliyab sa dilim, parang mga baga ng apoy. Hindi pa tapos ang laro. Hindi pa nagsisimula ang tunay na bangungot. Nasa isang lihim na silid si Ophelia, malayo sa mga matang mapanlinlang ng mundo. Ang silid ay simple, halos austere, maliban sa mga medikal na kagamitan at ilang personal na gamit na dinala ni Manang Elena para sa kanya. Ang mga pasa sa kanyang mukha ay naghihilom na, ngunit ang sugat sa kanyang puso at kaluluwa ay malalim pa rin. Kailangan mong magpahinga, anak, malumanay na sabi ni Manang Elena. Habang inaayos ang unan sa likod ni Ophelia, malayo pa ang lalakbayin mo. Ngunit hindi makapagpahinga si Ophelia. Sa bawat pagpikit ng kanyang mata, nakikita niya ang mukha ni Art, ang nangisi nito at ang pagtulak sa kanya mula sa balkonahe. Nakikita niya ang mapanuksong na ngiti ni Glessy, ang babaeng walang kahiyan. Manang, hindi ko kayang magpahinga, tugon ni Ophelia. Ang boses ay mahina, ngunit may matinding determinasyon. Paano ako makakapagpahinga kung ang mga taong sumira sa akin ay nagpapakasaya pa? Paano ako matutulog kung ang bawat tibok ng puso ko ay sumisigaw ng katarungan? Niyakap ni Manang Elena si Ophelia. Alam ko, anak. Alam ko ang sakit na nararamdaman mo. Pero kailangan nating magplano ng maingat. Kailangan mong maging malakas. At iyon nga ang ginawa ni Ophelia. Sa tulong ni Manang Elena, sinimulan niya ang kanyang pagbabago. Hindi lang sa pisikal, kundi sa buong pagkatao. Ang dating Ophelia, ang mahinahon at mapagmahal na asawa, ay namatay na sa gabing iyon. Ang ipinanganak ay isang babaeng may matinding galit, ngunit may mas matinding talino at tapang. Nagsimula siya sa kanyang pisikal na pagbabago. Ang kanyang mahaba at itim na buhok ay pinaikli at binago ang kulay. Nagkaroon din siya ng ilang minor cosmetic procedures para baguhin ang kanyang facial features. Ayaw niyang kahit sino, lalo na si Art, ay makilala siya. Ito ang kanyang balatkayo, ang kanyang bagong katauhan. Pero hindi lang iyon. Sa loob ng ilang linggo, sumailalim din siya sa matinding training. Pinag-aralan niya ang mga libro tungkol sa psikolohiya, legal na aspeto ng mga kaso, at maging ang self-defense. Nagsimula siyang mag-ehersisyo para palakasin ang kanyang katawan na dating mahina at malumanay. Isang hapon, dumating ang isang bisita, si Mang Ben, ang matagal ng driver ng kanilang pamilya, at kasama niya, isang lalaking nasa edad 50s, may matikas na tindig at matatalim na mata. Siya si Don Lorenzo, ang ninong ni Art, at isa sa mga pinagkakatiwalaang business associate ng yumaong ama ni Ophelia. Ophelia, anak, sabi ni Don Lorenzo, may pag-aalala sa boses. Hindi ako makapaniwala sa nangyari. Salamat sa Diyos at ligtas ka. Ninong, bakit po kayo tumutulong kay Manang Elena? Tanong ni Ophelia. Nagtataka.
Alam niyang malapit si Don Lorenzo kay Art. Nagbuntong hininga si Don Lorenzo. May mga bagay na matagal ko nang itinago, Ophelia. Mga bagay tungkol kay Art at sa pagkamatay ng iyong mga magulang. Napakapit si Ophelia sa kanyang upuan. Ang aking mga magulang? Anong koneksyon niya rito? Sinimulang ikwento ni Don Lorenzo ang nakakapanindig balahibong katotohanan. Noon pa man, may mga transaksyon ng pinaghihinalaan ng kanyang ama na kinasangkutan ni Art Nerso. Ang pagkamatay ng kanyang mga magulang na itinuring na aksidente ay posibleng may kinalaman si Art. Nagkaroon daw ng matinding utang si Art sa mga taong mapanganib at ang pagpapakasal kay Ophelia ay paraan lamang upang makakuha ng pera at malinis ang pangalan. Ngunit dahil hindi sumasang-ayon ang mga magulang ni Ophelia sa ilang deal ni Art, posibleng inalis niya ang mga ito sa daan. May mga ebidensya ako, Ophelia, patuloy ni Don Lorenzo. Mga dokumento at bank statements na nagpapakita ng kanyang mga transaksyon at isang sulat mula sa iyong ama na nagsasabing may narinig siyang plano ni Art na saktan kayo para makuha ang lahat. Nanginginig ang buong katawan ni Ophelia. Hindi lang siya ang biktima ni Art, ang kanyang buong pamilya. Niyakap niya si Don Lorenzo, umiiyak. Ngunit ang mga luhang yon ay hindi luha ng kalungkutan lamang, kundi luha ng matinding galit at kagustuhang maghiganti. Tulungan niyo po ako, Ninong. Tulungan niyo akong ilabas ang lahat ng katotohanan, hiling ni Ophelia. Nandito ako para sa iyo, anak, tugon ni Don Lorenzo. Sa mga sumunod na araw, kasama si Don Lorenzo, sinimulan ni Ophelia ang kanyang detalyadong plano. Binigyan siya ni Don Lorenzo ng mga access sa impormasyon, mga koneksyon, at lahat ng kailangan niya. Ang unang hakbang, ang paglikha ng mga bulong mula sa kabilang buhay. Sinimulan ni Ophelia ang pagsusulat sa isang lumang notebook. Mga sulat kamay na tila galing sa kanya mula sa nakaraang Ophelia. Ngunit ang bawat pahina ay may halo ng katotohanan at mga bagong nilalang na kwento na sadyang gagambala sa isip ng sino mang makakabasa, lalo na kay Glessy. Ito ang magiging boses ko mula sa libingan, Manang, sabi ni Ophelia habang hawak ang notebook. Mga bulong na magpapahirap sa kanyang konsensya, mga salitang magdadala sa kanya sa aking kabaong. Ipinasok niya ang notebook sa isang kahon, kasama ang ilang lumang gamit niya. Ito ang magiging simula ng kanyang laro. Nang gabing iyon, matapos ang lahat ng pagpaplano, humarap si Ophelia sa salamin. Ang kanyang mukha ay iba na. Ang kanyang buhok ay kakaiba na. Ngunit ang mga mata ay nanatiling pareho. Puno ng sakit, ngunit mas puno ng determinasyon. Hindi ka na Ophelia, bulong niya sa sarili. Ikaw na si Olivia. At si Olivia ang magdadala ng katarungan. Ang dilim sa labas ng bintana ay tila sumasang-ayon sa kanyang mga salita. Ang mansyon, na dating simbolo ng marangyang buhay na pinapangarap ni Glessy, ay dahan-dahang nagiging bilangguan ng kanyang sariling konsensya. Nagsimula ito sa maliliit na bagay. Ang biglaang paglamig ng hangin sa gabi, kahit sarado ang bintana. Ang mga anino sa sulok ng kwarto na tila kumikilos, ang mga tunog na walang pinanggagalingan. Madalas, naririnig niya ang mga tunog ng piano mula sa sala, ang paboritong tugtugin ni Ophelia, pero wala namang tumutugtog. Minsan, parang may humahagulgol mula sa master's bedroom, ang kwarto nila ni Art ngayon, ang dating kwarto ni Ophelia. Art, naririnig mo ba yon? Tanong niya sa isang gabi habang nakayakap kay Art. Ang alin? Mahal ko? Antok na tugon ni Art. Wala naman akong naririnig. Pinilit ni Glessy na paniwalain ang sarili na sadyang guni-guni lang niya. Ang pakiramdam ng pagkakasala ay mabigat at marahil ito ang paraan ng kanyang utak para mag-react. Ngunit ang mga gabi ay naging mas mahaba, mas madilim, at mas puno ng takot. Isang hapon,
Habang naglilinis ang mga kasambahay, naglakas loob si Glessy na libutin ang mansyon. Umaasa siyang makahanap ng paliwanag sa mga naririnig at nakikita niya. Napansin niya ang isang lumang cabinet sa guest room na halos hindi napapansin. Nang buksan niya, bumungad sa kanya ang amoy ng lumang papel at alikabok. Sa ilalim ng mga lumang kumot at unan, may isang notebook. Isang lumang notebook na may berdeng takip. Nanginginig ang mga kamay ni Glessy habang binubuksan ang notebook. Ito ang sulat kamay ni Ophelia. Malinaw na malinaw. Ito ang dating journal ni Ophelia. Nakasulat doon ang mga pang-araw-araw na pangyayari, mga pangarap, at mga hinanakit ni Ophelia. Habang binabasa niya ang mga pahina, biglang lumamig ang paligid. Oktubre 15, naramdaman kong nagbabago na si Artie. Malayo na siya sa akin. May iba na ba? Ramdam ko ang lamig sa aming pagitan. Nobyembre 3, nakita ko silang magkasama. Siya at si Glessy. Wasak na wasak ang puso ko. Bakit, Art? Bakit sa akin pa nangyari ito? Ang mga naunang pahina ay tungkol sa sakit at hinanakit ni Ophelia. Ngunit habang patuloy siyang nagbabasa, nagbago ang tono. Naging mas madilim, mas puno ng puot at paghihiganti. Disyembre 20, hindi ko sila mapapatawad. Ang sakit na ibinigay nila sa akin, ibabalik ko ng doble. Hindi ko hahayaan na maging masaya sila sa ibabaw ng aking mga luha. Disyembre 25, Pasko. Ang akala ko, ito ang magdadala ng kapayapaan, pero hindi. Ang tanging kapayapaan na matatamasa ko ay ang paghihiganti. Naririnig ko na ang mga bulong mula sa kabilang buhay. Sinusundo nila ako, at ako, babalik din ako para sunduin sila. Biglang nabitawan ni Glessy ang notebook. Halos hindi siya makahinga. Ang huling entry ay isinulat ilang araw bago ang kamatayan ni Ophelia. Ang mga salita ay tila may kapangyarihan na sumasanib sa kanyang kaluluwa. Hindi ito totoo. Bulong niya sa sarili. Guni-guni lang ito. Nang gabing iyon, hindi na siya makatulog. Ang bawat kaluskos, bawat tunog ay nagiging sanhi ng kanyang matinding kaba. Sinubukan niyang sabihin kay Art ang tungkol sa notebook, ngunit ngumisi lang ito. Glessy, ano ka ba? Patay na si Ophelia. May gumagambala lang sa isip mo, sabi ni Art, habang abala sa kanyang cellphone. Huwag kang masyadong mag-isip. Ang mahalaga, magkasama tayo. Ngunit hindi makumbinsi si Glessy. Pakiramdam niya, pinagtatawanan siya ng buong mansyon. Sa sobrang takot, dinala niya ang notebook sa banyo at sinubukan itong sunugin. Ngunit sa tuwing sisindihan niya ang posporo, bigla itong namamatay. Tila may humahawak sa kanyang kamay. Ayoko na! Sigaw niya umiiyak. Ophelia, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Biglang nawalan ng ilaw ang buong banyo. Naramdaman ni Glessy ang isang malamig na presensya sa likod niya. Napalingon siya at sa dilim, nakita niya ang dalawang nagniningas na mata na nakatitig sa kanya. Babala, isang bulong ang narinig niya malapit sa kanyang tainga. Ang susunod ay ang katapusan mo. Napasigaw si Glessy at sa kanyang pagbagsak, binitawan niya ang notebook. Pagbalik ng ilaw, wala na ang notebook. Sa halip, naroon ang isang lumang locket na dati lagi niyang nakikita kay Ophelia. Ang locket ay nakabukas at sa loob nito, may isang maliit na larawan ni Ophelia na may isang manipis na pulang linya na nakakabit sa leeg. Kagulat-gulat. Ito ay eksaktong lugar kung saan niya naisip na sinakal ni Art si Ophelia. Huminga ng malalim si Glessy. Ang puso niya ay halos lumabas sa dibdib. Nagsimula siyang maniwala. Si Ophelia bumabalik. Sa kanyang pinagtataguan, si Ophelia, na ngayoy mas kilala bilang Olivia, ay mahinahon na nagmamanman. Ang bawat kilos ni Glessy, ang bawat galaw ni Art, ay tila mga piyesa sa isang chess game na maingat niyang inaaral. Ang natuklasang notebook ni Glessy ay isang matagumpay na simula. Ngayon,
Kailangan na niyang ituloy ang laro. Nagiging epektibo ang mga bulong mo, anak. Punanima ng Elena habang pinapanood nila ang footage mula sa mga hidden cameras sa mansyon. Nakita nila ang takot sa mukha ni Glessy. Ngumiti si Ophelia, ngiting walang bahid ng saya. Simula pa lang, Manang. Kailangan pa nating itong palalimin. Kasama si Don Lorenzo, sinimulan ni Ophelia ang susunod na yugto ng kanyang plano. Ang kailangan niya ngayon ay hindi lang ang emosyonal na pananakot, kundi ang mga konkretong ebidensya na magdudulot ng kapahamakan kay Artie. Nagsimula silang magsaliksik tungkol sa mga business dealings ni Art, lalo na ang mga proyekto nito bago pa man mamatay ang mga magulang ni Ophelia. Art ay matagal nang may pinagtataguan. Ophelia, sabi ni Don Lorenzo, habang ipinapakita ang isang folder na puno ng mga dokumento. Dati na akong may hinala. Ang mga kumpanya niya noon, puro front lang, may connection sa iligal na sugal at money laundering. Paano siya nakalusot, Ninong? Tanong ni Ophelia. Dahil sa koneksyon ng iyong ama. Noon, si Art ay gumagamit ng mga pangalan ng iyong ama para makakuha ng pabor at nang mamatay ang iyong mga magulang, siya ang nag-ayos ng lahat. Mabilis na nakuha ang lahat ng mana mo at nailipat sa pangalan niya. Walang naghinala dahil siya ang asawa mo at tagapamahala ng lahat. Nanginginig sa galit si Ophelia. Hindi lang siya pinatay ni Art, kundi dinaya at niloko ang kanyang buong pamilya. Mas lalong tumibay ang kanyang determinasyon. Manang Elena, naalala niyo po ba ang mga oras na nag-iiwan ako ng mga personal na gamit sa iba't ibang sulok ng mansyon? Tanong ni Ophelia. Oo, anak. Ang iyong paboritong scarf, ang maliit na music box na bigay ng iyong ina. Sagot ni Manang Elena. Ngayon, kailangan nating ibalik ang mga yon sa mga lugar na madalas puntahan ni Glessy at ilagay ang mga yon kasama ng mga bagong pahina mula sa aking notebook. Utos ni Ophelia. Kinabukasan, isang maliit na pakete ang dumating sa mansyon. Nagulat si Glessy nang buksan niya ito. Sa loob ay ang kanyang paboritong scarf na may bahid ng tuyong dugo. At sa ibaba nito, isang pahina mula sa notebook ni Ophelia. Ang dugong ito galing sa akin. Ang dugo ng isang taong pinagtaksilan. Hindi mo ito matatakasan, Glessy. Sa bawat gamit na makikita mo, mararamdaman mo ang aking presensya. Hanggang sa hindi ka na makahinga sa takot. Napasigaw si Glessy. Dali-dali siyang tumakbo kay Art, ipinakita ang scarf at ang pahina. Art, tingnan mo ito. Si Ophelia. Bumabalik siya para takutin tayo. Bulong ni Glessy, halos hysterical. Ngumiti lang si Art. Glessy, ano ka ba? Sabi ko na sa'yo, masyado ka lang nag-iisip. May gustong manakot sa'yo. O kaya'y sadyang guni-guni mo lang yan. Kinuha ni Art ang scarf at inihagis sa basurahan. Wala na si Ophelia. Huwag kang matakot. Ngunit sa likod ng pagtanggi ni Art, may bahagyang pag-aalala. Nagsimula siya ng mag-isip kung sino ang posibleng may alam sa kanyang mga ginawa. Nagsimula siyang magmamanman din sa kanyang paligid. Hindi alam ni Art na ang mismong taong pinagkakatiwalaan niya ay siya ring nagtatago ng pinakamalaking lihim. Sa ilalim ng madilim na buwan, sinuri ni Ophelia ang isang lumang litrato ng kanyang pamilya. Naroon siya, ang kanyang mga magulang, at Art isang masayang pamilya. Pero ang lahat ay isang ilusyon lang. Biglang may tumawag kay Ophelia. Si Don Lorenzo. Ophelia, may natuklasan akong importanteng detalye. Tandaan mo ba ang kwento ng iyong ama tungkol sa malaking transaksyon na muntik na niyang ikapahamak noon? Nahanap ko ang mga dokumento tungkol doon. Ang taong nasa likod ng transaksyon na yon at ang nakinabang ng husto ay walang iba kundi si Art. Pero hindi lang iyon. May isang detalye pa. Ang signature ng iyong ama sa isang dokumento, ibang-iba. At may isang tao akong nakilala, isang expert sa forensic handwriting na nagsabing peke iyon.
Nanigas si Ophelia. Ang ibig sabihin, hindi lang niya pinatay si Art. Posibleng siya rin ang nagpalsipika ng mga dokumento para makuha ang mana ng mga magulang niya. Biglang bumalik sa isip ni Ophelia ang isang alaala. Isang gabi, bago ang kamatayan ng kanyang mga magulang, nakita niya si Art na nagmamadaling pumasok sa study room ng kanyang ama. Hindi niya pinansin noon, pero ngayon, lahat ay tila konektado. At ang isang maliit na sugat sa braso ni Art na kanyang napansin noon, tila dahil sa matalim na bagay. Ngayon, naiintindihan na niya. Ibinaba ni Ophelia ang telepono, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Art, hindi lang ako ang pinatay mo, pati ang mga magulang ko. Hindi ko ito hahayaan. Ang plano niya ay hindi na lang personal na paghihiganti. Ito ay paghihiganti para sa buong pamilya. Ang mga araw at gabi ni Glessy ay nagmistulang bangungot. Hindi na siya makatulog ng mahimbing. Ang mga alaala ni Ophelia, ang mga bulong mula sa notebook, at ang locket na may dugong bahid, lahat ay nagpapahirap sa kanyang konsensya. Naging payat siya, at ang mga mata niya ay may malalim na eye bags. Glessy, ano ba ang nangyayari sa'yo? Galit na tanong ni Art isang umaga. Nagmumukha ka ng multo. Ang gusto ko ay isang magandang kasama, hindi isang babaeng nababaliw. Hindi ako nababaliw, Art. May gumagambala sa atin. Si Ophelia. Bumalik siya. Sigaw ni Glessy. Halos umiiyak. Sinampal ni Art si Glessy. Manahimik ka. Wala nang Ophelia. Kung may bumalik man, ikaw ang dahilan kung bakit. Kung hindi mo ako iniistorbo, hindi kita papansinin. Niyakap ni Glessy ang kanyang sarili. Pilit pinipigilan ng luha. Hindi na siya makakakuha ng tulong kay Art. Kailangan niya itong gawin mag-isa. Sa kabila ng takot, may isang maliit na bahagi ng kanyang puso ang nagtulak sa kanya na alamin ang katotohanan. Sinimulan ni Glessy na suriin ang mga gamit ni Art habang wala ito sa mansyon. Alam niyang may tinatago ito. Matagal na niyang napapansin ang pagiging misteryoso ni Art sa ilang bagay. Naghahanap siya sa opisina ni Art, sa kanyang mga drawer, sa mga cabinet. Wala. Nang malapit na siyang sumuko, napansin niya ang isang lumang painting sa kwarto ni Art na matagal nang nakasabit doon. Ito ay painting ng isang malaking tanawin na hindi naman kagandahan, ngunit may bumulong sa kanyang isip. Bakit napakabilis na iniwan ni Art ang mga gamit ni Ophelia, pero ang painting na ito ay nanatili. Kinuha niya ang painting at sa ilalim nito, sa pader, may isang maliit na crack. Sinubukan niyang kalabitin ang pader at laking gulat niya nang maramdaman ang isang butas. Sa loob, may isang maliit na metal na kahon. Nakakulong ito at malakas ang pintig ng puso ni Glessy. Pinilit niyang buksan ang kahon gamit ang isang hairpin. Matagal siyang nag-aksaya ng oras, pero sa huli, nagawa niya itong buksan. Sa loob, bumungad sa kanya ang ilang lumang sulat, ilang black and white photos, at isang clipping ng lumang pahayagan. Ang mga sulat ay galing kay Art, para sa isang babaeng hindi niya kilala, na may petsang bago pa man niya makilala si Art. Ang mga sulat ay puno ng pagmamahal at mga pangako ng kinabukasan. Mahal ko, malapit na nating makuha ang lahat. Ang babaeng iyon ay magiging tulay lang natin. Sa sandaling makuha ko ang mana niya, magiging malaya na tayo. Magiging mayaman na tayo. Kailangan nating tanggalin ang mga hadlang. Nanlaki ang mga mata ni Glessy. Babaeng iyon? Sino? Pagkatapos, kinuha niya ang clipping ng pahayagan. Ang pamagat ay, isang trahedya, mag-asawa, patay sa aksidente. Ito ang balita tungkol sa pagkamatay ng mga magulang ni Ophelia. Nakatatak ang petsa ng pagkamatay ng mga ito. Nanginginig ang mga kamay ni Glessy habang binabasa ang balita. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang mga sulat kamay na anotasyon sa margin ng pahayagan. Perfect timing, walang makakahalata. Ang pera ay akin na. Ang sulat kamay, ito ay kay Art.
ang kanyang signature, ang kanyang mga titik. Walang duda. Nabitawan ni Glessy ang lahat ng nasa kamay niya. Ito na ang hinala niya. Si Art. Hindi lang niya pinatay si Ophelia. Posibleng siya rin ang pumatay sa mga magulang ni Ophelia. Ang lahat ay para sa pera. Mabilis na bumalik sa kanyang alaala ang lahat ng kakaibang kilos ni Art. Ang pagmamadali nitong ayusin ang mana ni Ophelia. Ang pag-iwas nitong pag-usapan ang nakaraan ng asawa. Lahat ay nagiging malinaw ngayon. Biglang bumukas ang pintuan ng kwarto. Si Art galing ito sa labas. At nakita nito si Glessy na nakatayo. Napapalibutan ng mga dokumento at pahayagan. Glessy, anong ginagawa mo? Tanong ni Art. Ang boses ay kalmado, ngunit ang mga mata ay puno ng pagbabanta. Hindi makasagot si Glessy. Ang tanging nagawa niya ay tingnan ang pahayagan sa sahig at pagkatapos ay tingnan si Art. Ang mukha ni Art ay dahan-dahang nagbabago. Ang kunwari pag-aalala ay nawala at napalitan ng isang malamig na ngisi. Nakita mo na pala, sabi ni Art. Lumapit kay Glessy. Mabuti naman. Hindi na ako mahihirapan pang magpaliwanag. Napasigaw si Glessy. Ito na ang katapusan. Nakita niya ang demonyo sa mga mata ni Art. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya, ang lalaking minahal niya, ay isang halimaw. Nagsisimula ng makaramdam ng pagbabago si Art sa kanyang piling si Glessy. Ang dating masayahin at masunurin nitong nobya ay nagiging maiilap, tahimik at puno ng kaba. Ang mga mata nito ay laging may bahid ng takot at mas madalas itong nag-iisa. Glessy, ano ba ang problema mo? Galit na tanong ni Art isang gabi matapos muli siyang tanggihan nito. Hindi ka na tulad ng dati. Masyado ka ng paranoid. Paano ako hindi magiging paranoid, Art? Bulong ni Glessy, nakatalikod sa kanya. May mga nangyayari. Ang notebook, ang scarf, at ngayon, ang mga nakita ko sa kahon mo. Nanigas si Art. Anong kahon? Anong pinagsasabi mo? Pilit niyang itinanggi, ngunit alam niyang huli na. Humarap si Glessy. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit may matinding galit. Ang mga sulat mo, Art, ang pahayagan, ang lahat ng ebidensya na ikaw ang pumatay sa mga magulang ni Ophelia. Humalakhak si Art, ngunit walang katuwaan sa tunog. At ano naman ngayon, Glessy? Anong gagawin mo? Isusumbong mo ako? Sa tingin mo ba, may maniniwala sa'yo? Ikaw ang kasama ko sa lahat ng ito. Naramdaman ni Glessy ang bigat ng katotohanan. Tama si Art. Siya ang kasama nito. Siya ang tinutukoy sa mga sulat. Wala kang mapapala, Glessy. Patuloy ni Art. Lumapit at hinawakan ang baba ni Glessy ng mahigpit. Dapat ay masaya ka. Ito ang buhay na pinapangarap mo. Huwag kang gagawa ng kalokohan. Dahil kapag ginawa mo yon, mas masama ang mangyayari sa'yo. Simula noon, mas naging mahigpit si Art kay Glessy. Hindi na niya pinapayagang lumabas ito ng mag-isa. Lahat ng tawag at text message ni Glessy ay kanyang binabantayan. Naging bilanggo si Glessy sa loob ng mansyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagtatangka ni Art na kontrolin si Glessy, nagsisimula rin siyang makaramdam ng kakaiba. Sa gabi, tila may naririnig siyang mga kaluskos mula sa hardin. Ang mga ilaw sa mansyon ay biglang namamatay at bumabalik. May isang gabi, habang nag-iisa siyang umiinom sa sala, naramdaman niya ang isang malamig na simoy ng hangin at narinig niya ang mahinang boses ni Ophelia na bumubulong. Hindi mo matatakasan ang nakaraan mo, Art. Kinabahan si Art. Nagsimula siyang mag-isip. Posible kayang may nakakita sa kanya? O may nakakaalam? Isang gabi, habang nag-check si Art ng security cameras, napansin niya ang isang blurred figure na gumagalaw sa gilid ng bakod, malapit sa kabaong ni Ophelia. Agad siyang nag-zoom in, ngunit masyadong malabo ang kuha. Sino ka? Bulong ni Art. Ang kanyang mga kamay ay humigpit sa mouse.
Sinubukan niyang ipagtabuyan ang mga masasamang isipin. Guni-guni lang yan, Art. Masyado ka lang din siguro napapagod. Ngunit hindi niya mapigilan ang sarili. Nagsimula siyang magmamanman din. Naglagay siya ng karagdagang security measures. Nag-hire siya ng mga bagong gwardya. Ayaw niyang may makagambala sa kanyang kapayapaan. Lumapit siya sa kanyang abogado, si Attorney Reyes. Attorney, kailangan kong masiguro na protektado ang lahat ng ari-arian ko kung sakaling may mangyari sa akin. Ano po ang ibig ninyong sabihin, Art? Tanong ng abogado. Wala. Gusto ko lang maging handa. At kung sakaling may mangyari kay Glessy, kailangan kong masigurado na hindi siya makakasira sa mga plano ko. Sumang-ayon ang abogado, ngunit may pagdududa sa mga mata nito. Kinagabihan, habang umiinom si Art sa kanyang opisina, nakaramdam siya ng matinding lamig. Narinig niya ang mahinang tunog ng piano mula sa sala. Tumayo siya at dahan-dahang lumabas. Walang tao sa sala. Ngunit sa ibabaw ng piano, nakita niya ang isang lumang litrato. Ito ay ang litrato niya at ni Ophelia noong ikasal sila. Ang mukha ni Ophelia ay nakangiti, ngunit sa likod ng larawan, may sulat kamay. Ang halik mo, puno ng lason, at ang lason na yon, babalik sa'yo. Nagulat si Art. Alam niyang kay Ophelia ang sulat kamay na yon. Ngunit paano? Sinira niya ang lahat ng gamit ni Ophelia. Biglang bumagsak ang isang libro mula sa bookshelf, saktong sa paanan ni Art. Ito ay isang libro tungkol sa mga kaso ng krimen. At sa bukas na pahina, may isang artikulo tungkol sa isang lalaking pumatay sa kanyang asawa para sa mana. At pagkatapos ay pinahirapan ng mga multo. Naramdaman ni Art ang biglang pagtibok ng kanyang puso. Ito ba ay totoo? Hindi. Imposible. Pinilit ni Art na ipagtabuyan ng takot. Ngumisi siya at sinira ang litrato. Hindi mo ako matatakasan, Ophelia. Kung multo ka man, hindi mo ako matatalo. Ngunit ang pader sa likod ng bookshelf, sa isang bahagi na hindi nakikita ni Art, ay may lumabas na maliit na sulat kamay. Ang laban. Hindi pa tapos. Ang mansyon ay naging isang gintong hawla para kay Glessy. Ang bawat sulok ay tila may nagtatagong mata. Ang bawat tunog ay tila nagbubulong ng mga lihim. Si Art, na dating maamo at mapagmahal, kahit pa man ay parausan lamang, ay naging isang halimaw na puno ng pagdududa at pagbabanta. Isang araw, habang nakakulong sa kanyang kwarto, nakaramdam si Glessy ng matinding kawalan ng pag-asa. Napatingin siya sa bintana, sa malawak na hardin. Naaalala niya ang mga unang araw niya sa mansyon, puno ng pangarap at pag-asa. Ngayon, ang lahat ay gumuho na. Ophelia, patawarin mo ako. Bulong niya habang umiiyak. Hindi ko ito ginusto. Ginusto ko lang ang masarap na buhay. Bigla, may lumabas na maliit na papel sa ilalim ng kanyang pintuan. Nanginginig ang mga kamay ni Glessy habang dinampot ito. Ito ay isang drawing ng isang puntod at sa ibabaw nito may nakasulat na, "Ang kasunod, ikaw." Napasigaw si Glessy. Hindi na siya makapagtiis. Kinuha niya ang cellphone niya. Pilit na tinatawagan ang pamilya niya, ang mga kaibigan niya. Ngunit wala. Binantayan ni Art ang lahat ng kanyang komunikasyon. Sa matinding galit at takot, nagpasya si Glessy na gawin ang pinakamahirap na bagay. Kailangan niyang makaalis sa mansyong yon. O kung hindi, siya ang susunod na biktima. Naghintay siya ng pagkakataon. Nang umalis si Art para sa isang business meeting, mabilis na lumabas si Glessy sa kanyang kwarto. Naglakad siya ng tahimik sa pasilyo na tila magnanakaw sa sarili niyang tahanan. Alam niyang may mga kamera, pero alam din niya ang mga blind spots. Nagpunta siya sa opisina ni Art. Kailangan niya ng mas matibay na ebidensya. Kung hindi, walang maniniwala sa kanya. Nagsimula siyang maghalungkat, pabilis ng pabilis. Hinahanap niya ang mga orihinal na dokumento, ang mga bank statements na binanggit sa mga sulat ni Artos,
Sa ilalim ng isang selyadong drawer, natagpuan niya ang isang envelope. Sa loob nito, naroon ang mga orihinal na deed of sale ng mga ari-arian ng pamilya ni Ophelia. At ang pinakanakakagulat ay ang isang notaryong dokumento na may lagda ng mga magulang ni Ophelia. Ngunit ang petsa ay ilang linggo matapos silang mamatay sa aksidente. Hindi, hindi ito totoo, bulong ni Glessy. Ang mga lagda ay peke. Ang lahat ay isang malaking kasinungalingan. Si Art ang nagpalsipika ng lahat. Sa kanyang matinding takot at galit, kinuha niya ang lahat ng dokumento. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang ilantad si Art. Habang nagmamadali si Glessy palabas ng mansyon, nararamdaman niya ang presensya ni Art. Kailangan niyang magtago. Narinig niya ang sasakyan ni Art na papalapit. Walang oras. Pumunta siya sa hardin, sa pinakamadilim na bahagi. Sa ilalim ng malaking puno kung saan niya nakita ang anino noon, pilit siyang nagtatago sa mga dahon at mga halaman. "Glessy!" Malakas na sigaw ni Artie. "Lumabas ka! Alam kong nandyan ka!" Nanginginig si Glessy. Halos hindi siya makahinga. Narinig niya ang mga yapak ni Art papalapit. Huli na. Nahuli na siya. Biglang may tumawag sa cellphone ni Glessy. Isang unknown number. Nanginginig ang kanyang kamay habang sinasagot ito. "Glessy, kailangan mong lumabas sa hardin. Sa likod ng lumang gazebo, may sasakyan na naghihintay sa'yo." Isang boses ng babae ang narinig niya. Pamilyar, ngunit kakaiba. "Sino ka?" tanong ni Glessy. "Ang taong magliligtas sa'yo. At sa iyong kaluluwa." Tugon ng boses. "Magmadali ka. Malapit na siya." Napatakbo si Glessy patungo sa gazebo. Tulad ng sinabi ng boses, narinig niya ang sigaw ni Art sa likod niya. "Glessy! Bumalik ka rito!" Nang makarating siya sa likod ng gazebo, may isang itim na van na naghihintay. Bumukas ang pinto. "Pasok na, Glessy," sabi ng isang babae na nasa loob ng van. Laking gulat ni Glessy nang makita ang mukha ng babae. Hindi niya ito kilala, ngunit ang mga mata. Ang mga mata ay nananatiling pamilyar. Ito ay mga mata ni Ophelia, ngunit ang buong mukha at aura ay ganap na nagbago. "Kumusta, Glessy? Nagulat ka ba?" Tanong ng babae, na may pamilyar na ngiti ni Ophelia. Ngunit ngayon ay may halong lamig at determinasyon. Ipinakita niya ang isang lumang notebook. "Naalala mo ba ito? Akala mo nasunog na, hindi ba?" Napanganga si Glessy. Ito ang notebook ni Ophelia. Ang notebook na pinilit niyang sunugin. Ito ay hindi guni-guni. Si Ophelia, buhay. Narinig niya ang mga yapak ni Art na papalapit. Walang oras. Tumalon si Glessy sa loob ng van. Mabilis na humarurot ang sasakyan. "Hindi mo matatakasan ang kamatayan, Art!" Sigaw ni Ophelia mula sa loob ng van. Habang papalayo sila, iniwan si Art na nakatayo sa gitna ng madilim na hardin. Galit at takot ang nakaukit sa kanyang mukha. Sa loob ng itim na van, tahimik si Glessy. Ang kanyang puso ay patuloy na kumakabog ng malakas. Hindi pa rin makapaniwala sa nakita at narinig niya. Nakaupo siya sa harap ng babaeng nagpakilalang si Ophelia. Ngunit may ibang mukha, ibang buhok, ibang tindig. Ang tanging pamilyar ay ang mga mata. Mga matang puno ng sakit, puot, at ngayon, matinding determinasyon. Hindi ito totoo," bulong ni Glessy na para bang kinakausap ang kanyang sarili. Paano ka na nabuhay?" Ngumiti si Ophelia, ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Akala mo siguro, Glessy, madaling patayin ang isang taong may ipinaglalaban. Ang kailangan lang ay isang matalinong plano at ilang matatapat na kasama." Sinimulang ikwento ni Ophelia ang lahat, kung paano niya inihanda ang kanyang sarili para sa posibleng pagtataksil ni Artin, kung paano siya tinulungan ni Manang Elena at Mang Ben na idrama ang kanyang pagkamatay gamit ang bangkay ng isang babaeng kahawig niya na matagal nang pinaghandaan.
Kung paano si Don Lorenzo, ang ninong ni Art, ay lihim na tumulong sa kanya dahil alam nitong may malalim na kasalanan si Art sa kanyang mga magulang. Ang lahat ng pinagdaanan mo, Glessy, ang mga bulong, ang mga notebook, ang locket, lahat ng yon ay parte ng aking plano. Plano kong pahirapan ka para maramdaman mo ang takot na naramdaman ko. Pero higit sa lahat, plano kong gamitin ka para ilantad ang tunay na kulay ni Art. Napaiyak si Glessy. Ophelia, patawarin mo ako. Hindi ko alam. Hindi ko alam na ganito kalalim ang lahat. Alam kong gusto mo lang ng masarap na buhay, Glessy. Tugon ni Ophelia. Ang boses ay kalmado, ngunit may bakas ng matinding hinanakit. Pero ang buhay na yon ay binuo sa pagtataksil at dugo. Ang kasama mo ay hindi lang isang taksil, kundi isang mamamatay tao. At hindi lang ako ang kanyang pinaslang. Inilabas ni Ophelia ang folder ng mga dokumento na ibinigay ni Don Lorenzo. Ipinakita niya kay Glessy ang mga ebidensya ng pagpalsipikan ng mga dokumento, ang mga bank statements na nagpapakita ng biglaang paglipat ng mga ari-arian, at ang lumang sulat mula sa ama ni Ophelia na nagpapahiwatig ng kanyang pagdududa kay Artie. Si Art Glessy, siya ang may pakana sa pagkamatay ng aking mga magulang. Ginawa niya ang lahat para makuha ang kanilang kayamanan at pinaniwala niya ang lahat na aksidente ang nangyari. Pagkatapos, pinakasalan niya ako para mas madali niyang makuha ang natitirang mana. Nanigas si Glessy. Ang mga detalye ay mas malala pa kaysa sa kanyang naisip. Hindi lang isang taksil si Art, kundi isang seryosong kriminal. Ngayon, Glessy, may dalawa kang pagpipilian, sabi ni Ophelia. Diretsong nakatingin sa mga mata ni Glessy. Manatili ka sa panig ni Art at harapin ang parehong tadhana niya. O sumama ka sa akin. Tulungan mo akong ilabas ang katotohanan. Pagkatapos, hahayaan kitang gumawa ng sarili mong buhay, malayo sa lahat ng ito. Pero hindi ko ipinapangako na mapapatawad ka ng lahat. Ang tanging ipinapangako ko ay ang kalayaan mula sa bilanggong yan na si Art. Nag-isip si Glessy. Ang kanyang konsensya ay matagal nang pinahihirapan. Ang takot na dulot ni Art ay mas matindi kaysa sa galit na nararamdaman niya mula kay Ophelia. Alam niyang ito ang kanyang pagkakataon. Tutulungan kita, Ophelia, sabi ni Glessy. Ang boses ay nanginginig, ngunit may determinasyon. Gagawin ko ang lahat para ilabas ang katotohanan. Ayoko na sa buhay na ito. Ayoko nang maging bahagi ng kasamaan ni Artie. Ngumiti si Ophelia. Sa pagkakataong ito, may bahagyang sinseridad na. Mabuti, Glessy, dahil kailangan ko ang tulong mo. Magkasama nating ibaba si Art. Sa isang lihim na lokasyon, kasama si Don Lorenzo, sinimulan ni na Ophelia at Glessy ang huling bahagi ng kanilang plano. Magpaplano sila ng isang public event kung saan ilalabas ang lahat ng ebidensya. Gagamitin nila ang kasakiman at kayabangan ni Art laban sa kanya. Si Art ay mag-host ng isang malaking party sa isang linggo, sabi ni Don Lorenzo. Iyon ang perpektong venue. Lahat ng koneksyon niya, lahat ng taong niloko niya ay naroon. Kung gayon, doon natin siya sisimulan. Tugon ni Ophelia. Ang kanyang mga mata ay nagniningas. Maghanda ka, Art, dahil ang patay nagbabalik para singilin ka at hindi lang ako ang magsisilbing hukom. Nagtago si Ophelia at Glessy sa isang madilim na sulok ng silid, nagpaplano. Ang kanilang pagkakaisa ay isang kakaibang alyansa. Isang biktima at isang kasabwat, nagkakaisa sa iisang layunin. Ang pagbagsak ng halimaw. Ang malaking ballroom ng isang high-end hotel ay nagniningning sa ilaw ng mga chandelier na puno ng mga formal na kasuotan, mamahaling alahas, at mga matataas na personalidad sa lipunan at negosyo. Ito ang selebrasyon ni Art para sa kanyang tagumpay sa pagkuha ng mga ari-arian ng pamilya ni Ophelia at sa paglunsad ng bago niyang kumpanya.
Siya ang sentro ng atensyon, nakangiti at puno ng kayabangan. Salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa aking selebrasyon. Art announced, ang kanyang boses ay malakas at puno ng kumpiyansa. Hawak ang isang baso ng champagne. Ang gabing ito ay patunay na sa tiyaga at sipag, anumang pangarap ay kayang abutin. Palakpakan ang mga tao. Ngumiti si Art kay Glessy na nakatayo sa isang sulok, nakasuot ng simpleng itim na gown. Mukha itong balisa, pero pinilit nitong ngumiti pabalik. Alam ni Art na binabantayan siya ng Glessy at sa huling pagkakataon, gusto niyang ipakita rito kung sino ang mas makapangyarihan. Hindi niya alam, ang ngiti na yon ay ang huli niyang ngangiti bago ang kanyang pagbagsak. Sa likod ng mga kurtina, si Ophelia, sa ilalim ng bagong pangalang Olivia de la Cruz, ay nagmamanman. Ang kanyang hitsura ay ganap na nagbago. Maikling bobcat hair, dark makeup, at isang eleganteng black gown na nagtatago sa kanyang dating pagkatao. Walang sino mang makakakilala sa kanya. Sa tabi niya ay si Don Lorenzo at si Manang Elena na nagpapanggap na bahagi ng catering staff. Handa na ba kayo, Glessy? Bulong ni Ophelia sa kanyang earpiece. Ophelia! Natatakot ako. Bulong ni Glessy, ngunit ang kanyang boses ay may bahid ng determinasyon. Pero handa na ako. Ngayon na, utos ni Ophelia. Tumayo si Glessy mula sa kanyang kinauupuan. Nagsimula siyang maglakad patungo sa stage kung saan nakatayo si Art. Nagulat si Art sa paglapit nito. Glessy, anong ginagawa mo? Bulong ni Art. May bahid ng galit sa boses. Art, may gusto akong ibahagi sa lahat, sabi ni Glessy. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit malakas. Tungkol sa'yo at sa ating pagmamahalan. Nagsimulang tumawa ang ilang bisita. Iniisip na ito ay bahagi ng isang surprise act. Ngumisi si Art, ngunit may kaba sa kanyang dibdib. Kinuha ni Glessy ang isang maliit na USB mula sa kanyang bulsa. Ang pagmamahal ni Art ay nakakamatay. Isinaksak ni Glessy ang USB sa projector na nakakonekta sa malaking screen sa likod ng stage. Bumungad sa screen ang mga larawan ni Art at Glessy na magkasama, masaya. Ngunit sa likod ng mga larawan, may mga lumang sulat. Ang mga sulat na natuklasan ni Glessy na nagpapahiwatig ng kanyang masamang balak. Hindi ko akalain na ang pag-ibig ay maaring maging ganoon kadelikado, Glessy said. Ang kanyang boses ay mas matatag na. Ang pag-ibig na nagtulak sa isang lalaki na patayin ang kanyang asawa at ang kanyang mga biyenan. Nagimbal ang buong bulwagan. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Nagsimulang mamutla ang mukha ni Artie Bundy. Anong pinagsasabi mo, Glessy? Sigaw ni Art. Pilit na inaagaw ang USB. Ngunit huli na. Sa isang iglap, bumukas ang isang panel sa gilid ng stage. Lumabas doon si Don Lorenzo. Dala ang isang folder ng mga dokumento. Hindi lang yun ang totoo, Art, sabi ni Don Lorenzo. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may kapangyarihan. Ang pagkamatay ng mga magulang ni Ophelia ay hindi aksidente. Ito ay binalak mo para makuha ang kanilang ari-arian. Ang mga lagda sa kanilang deed of sale ay peke. May ebidensya ako. Ang mga dokumento ay ipinapakita sa screen. Ang mga lagda, ang mga bank statements, ang mga patunay ng money laundering. Ang mukha ni Art ay naging puting-puti. Sinisiraan niyo ako, sigaw ni Art. Pilit na nagtatago sa likod ng mga gwardya. Mga sinungaling kayo. Ngunit bago pa siya makakilos, may isa pang boses ang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ang boses ay malakas, malinaw, at may matinding awtoridad. Ang lahat ng ito ay totoo, Art. Lumingon ang lahat sa pinanggalingan ng boses. Si Ophelia, na may bagong mukha, ay lumabas mula sa likod ng entablado, naglalakad ng marahan patungo sa gitna ng stage. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatitig kay Art. Hindi lang ito ang kanyang kasalanan. May mas malalim pang sikreto. Ophelia stated,
Ang kanyang boses ay nagpatahimik sa lahat. Tiningnan ni Art si Ophelia, ngunit hindi niya ito nakilala. Sino ka? Anong alam mo? Ngumiti si Ophelia, ngiting puno ng matinding paghihiganti. Ako ang taong pinatay mo, Art. Ang taong akala mo'y wala na. Ang taong bumalik mula sa libingan para singilin ka sa lahat ng kasalanan mo. Ako si Ophelia. Nagulat ang lahat. Ang huling nakita ni Art ay ang mukha ni Ophelia na may bahid ng takot at pagtataka. Hindi. Imposible. Sigaw ni Art. Umatras. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding takot at galit. Patay ka na. Patay ka na. Hindi. Ophelia replied. Ang kanyang boses ay tila huni ng isang anghel na nagdadala ng kamatayan. Ako ay buhay. At ang gabing ito ang huling kabanata ng iyong kasinungalingan. Sa isang iglap, dumating ang mga pulis na matagal nang naghihintay sa labas. Tinawagan ni Don Lorenzo. Tinuturo ni Glessy at Ophelia si Art. Ang mga flash ng kamera ay kumikislap. Ang bulungan ay lumalakas. Art, na puno ng galit at pagkabigla, ay hinawakan ng mga pulis. Ang kanyang pagbagsak ay nasasaksihan ng lahat. Ang balita ng pag-aresto kay Art sa kanyang sariling selebrasyon ay kumalat ng mabilis sa buong bansa, tulad ng apoy sa tuyong damo. Ang dating respetadong negosyante ay ngayon isang kriminal na kinasusuklaman at ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng pagtataksil at kasamaan. Ilang linggo matapos ang insidente, dumating ang araw ng paglilitis. Ang courtroom ay siksikan sa mga mamamahayag, mga curious na mamamayan, at mga pamilya ng mga biktima ni Artipen. Ang bawat sulok ay puno ng tensyon at pag-asa para sa katarungan. Nakaupo sa witness stand si Ophelia, na ngayon ay opisyal nang nagpakilala sa kanyang tunay na pagkatao. Ang kanyang bagong hitsura ay hindi nagbago, ngunit ang kanyang mga mata ay mas matatag at puno ng pag-asa. Sa harap niya, nakaupo si Art. Ang kanyang mukha ay payat. Ang mga mata ay puno ng galit at pagkabigo. Ms. Ophelia de la Cruz, maaari po ba ninyong ulitin ang inyong pahayag tungkol sa gabing nangyari ang pagkamatay ninyo? Tanong ng prosecutor. Kalmado ngunit malinaw na sinimulan ni Ophelia ang kanyang kwento. Kung paano siya tinulak ni Art mula sa balkonahe, kung paano siya tinulungan ni Manang Elena at Mang Ben na idrama ang kanyang pagkamatay, gamit ang isang bangkay na malaki, ang pagkakawangis sa kanya, upang ilantad ang tunay na kulay ni Artie, kung paano siya nagtago at lihim na nagplano ng kanyang paghihiganti. Ang akala niya, wala na akong silbi. Akala niya patay na ako. Pero ang totoo, nabuhay ako para singilin siya. Hindi lang sa kanyang pagtataksil, kundi sa lahat ng kanyang kasalanan. Kasunod na nagbigay ng testimonya si Glessy. Sa umpisa, nanginginig ang kanyang boses, puno ng takot. Ngunit sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, mas nagiging matatag siya. Inilahad niya ang lahat ng kanyang nalalaman. Ang mga sulat, ang mga dokumento, ang pagbabanta ni Art, at ang lahat ng kanyang pagtatangka. Napigilan siya. Naging bulag ako sa kanyang kayamanan, sabi ni Glessy, umiiyak. Naging kasabwat ako sa kanyang kasamaan, pero nakita ko ang demonyo sa kanyang mga mata at ayoko nang maging bahagi ng kanyang mundo. Ipinakita sa korte ang lahat ng ebidensya. Ang mga sulat, ang mga pekeng dokumento ng ari-arian, ang mga bank statements, at maging ang mga audio recording na lihim na nakalap ni Don Lorenzo mula sa mga pag-uusap ni Art and si Art ay pinilit na tanggihan ang lahat. Pilit siyang nagsisinungaling, sinisira ang purisi na Ophelia at Glessy, sinasabing nagko-conspire ang dalawa laban sa kanya dahil sa pera. Ngunit ang kanyang mga paliwanag ay walang saysay sa harap ng napakaraming ebidensya. Your Honor, may isa pa po kaming ebidensya, sabi ng prosecutor habang ipinapakita ang isang lumang video recording.
Ito ay mula sa isang hidden camera sa study room ng yumaong ama ni Ophelia, ilang araw bago ang kanilang pagkamatay. Sa video, makikita si Art, palihim na pumapasok sa study room, binubuksan ang safe at pinapalitan ng ilang dokumento. Pagkatapos, maririnig ang isang pag-uusap sa telepono. Oo, tapos na ang lahat, sabi ni Art sa telepono. Ang kanyang boses ay malinaw. Ang mga hadlang ay wala na. Ngayon, akin na ang lahat. Napatulala si Artin, hindi niya alam na may ganitong video. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla at matinding takot. Ang buong courtroom ay nagulat. Ang lahat ay ngayon ay malinaw. Hindi lang si Ophelia ang biktima ni Art, kundi maging ang kanyang mga biyenan. Si Art ay isang mamamatay tao. Nang dumating ang oras ng hatol, ang judge ay kalmado, ngunit matigas ang boses. Batay sa mga ebidensyang iprinisinta at sa mga testimonya ng mga saksi, ang korte ay napatunayang nagkasala si Mr. Art Dela Cruz sa mga kasong pagpatay, pagnanakaw at pagpalsipika ng mga dokumento. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ngumisi si Art, pilit na pinipigilan ng kanyang galit. Mr. Dela Cruz, ikaw ay hinahatulan ng parusang habambuhay na pagkabilanggo nang walang karapatang makapagpiyansa. Sabi ng judge, napasigaw si Art. Hindi ito totoo. Hindi ako pwedeng makulong. Makakapagtago ako. Makakaganti ako. Ngunit huli na ang lahat. Dali-daling hinawakan ng mga bailiff si Art, na pilit na nagpupumiglas. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit, nakatitig kay Ophelia, na kalmadong nakaupo sa kanyang upuan. Habang kinakaladkad si Art palabas ng courtroom, narinig pa rin ang kanyang sigaw. Gaganti ako, Ophelia. Hindi pa ito tapos. Ngunit ngumiti lang si Ophelia, ngiting puno ng kalayaan at katarungan. Ang kanyang mukha ay may bakas ng kalungkutan, ngunit mas nangingibabaw ang kapayapaan. Tapos na, Art, bulong ni Ophelia sa sarili. Tapos na ang lahat. Tumayo si Ophelia at dahan-dahang lumabas sa courtroom, iniwan ang lahat ng ingay at kaguluhan. Ang kanyang laban ay tapos na. Ilang buwan na ang lumipas mula nang mahatulan si Art. Ang mundo ay nagpatuloy sa pag-ikot, ngunit para kay Ophelia, ang bawat araw ay isang bagong simula. Ang mga pilat sa kanyang puso at isip ay naghihilom na, at ang bawat umaga ay puno ng pag-asa. Nanirahan si Ophelia sa isang maliit, ngunit tahimik na apartment sa labas ng syudad, sa tabi ng dagat. Ang kanyang bagong pangalang Olivia Dela Cruz ay naging bahagi na ng kanyang pagkatao. Nagsimula siyang magtrabaho sa isang non-profit organization na tumutulong sa mga biktima ng domestic abuse at financial fraud. Ang kanyang karanasan ang naging inspirasyon niya upang tulungan ng iba. Hindi na niya hinangad ang dating marangyang buhay. Ang simple at tahimik na pamumuhay ang nagbigay sa kanya ng kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Araw-araw, naglalakad siya sa tabing dagat, pinapanood ang pagsikat at paglubog ng araw, at pakiramdam niya ay malaya na siya. Isang hapon, habang naglalakad siya sa dalampasigan, may bumati sa kakanya. Ophelia? Lumingon siya. Si Glessy. Payat ito at halatang marami ng pinagdaanan. Ngunit ang mga mata nito ay hindi na puno ng takot at pagtatago, kundi ng pagsisisi at pagpapakumbaba. Glessy! Ophelia replied. Walang bahid ng galit sa kanyang boses. Gusto ko lang magpasalamat sa iyo, Ophelia, sabi ni Glessy, halos umiiyak. At humingi ng tawad. Hindi ko alam. Napakabata ko pa noon at nabulag ako sa pera. Patawarin mo ako. Niyakap ni Ophelia si Glessy, isang mahaba at tahimik na yakap. Matagal na kitang pinatawad, Glessy. Ang mahalaga ay natuto ka na. Maghahanap ako ng paraan para makabawi, Ophelia. Pangako ni Glessy. Magsisimula ako ulit. Gagawin ko ang tama.
Nagpaalam si Glessy at sa kanyang paglisan, naramdaman ni Ophelia ang tunay na kalayaan. Ang pagpapatawad hindi lang sa iba, kundi sa sarili, ang naghatid sa kanya sa kapayapaan. Isang araw, bumisita si Ophelia sa puntod ng kanyang mga magulang. Nagdala siya ng sariwang bulaklak. Tumahimik siya at nagsimulang magsalita. Mama, Papa, narito na po ako. Malaya na po tayo. Si Art ay nagbayad na sa kanyang mga kasalanan. Nakahanap na po ako ng kapayapaan. Magpakasaya na po kayo dyan. Mahal na mahal ko po kayo. Nag-iwan siya ng isang halik sa lapida at lumisan. Ang sakit ay nandoon pa rin, ngunit mas lumambot na. Ang galit ay napalitan na ng pag-unawa at pagtanggap. Sa kanyang huling paglalakad sa dalampasigan, nakita ni Ophelia ang isang pamilya na nagtatawanan, naglalaro sa buhangin. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang buhay ay puno ng pagsubok, puno ng bagyo. Ngunit pagkatapos ng bawat bagyo, laging may pagsikat ng araw. Huminga ng malalim si Ophelia at hinayaang sumama ang simoy ng hangin sa kanyang buhok. Ang buhay ay parang dagat, may bagyo, may kalmado. Ang mahalaga ay ang matutong lumayag at makahanap ng bagong pampang. Isang tiyan ng araw ang tumama sa kanyang mukha, tila isang bagong pangako. Ang kanyang nakaraan ay bahagi na ng kanyang pagkatao, ngunit hindi na ito ang kanyang pagpapasya. Ang kanyang kinabukasan ay malaya at puno ng walang hanggang pag-asa.